Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Sister Melay Montesa ng CRC Batangas Daughter Church. Samahan po ninyo akong muli sa ating pang-araw-araw na debosyon, ang tinapay mula sa langit, mula sa salita ng Diyos na ating matutunghayan sa Aklat ng Bilang, chapter 34, verse 3 to 5, na pinamagatang The Southern Border of the Land of Canaan. Bago po tayo dumako sa mensahe ng Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na mapagnilayan namin ang iyong salita. Dalangin po namin, pangunahan mo ako, ikaw marinig mula sa akin, gabayan ako ng banal na Espiritu. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang Bilang chapter 34 verse 3 to 5. Sabi po sa verse 3, sa timog ng ilan ng Sin, sa katapat ng Edom, ang dulo ng dagat na patay. Sa verse 4, ang daang paakyat sa Akrabim ang Sin hanggang sa timog ng Kades Barnea, ang Hasaradar at ang Asmon, at sa verse 5, at ang batis ng Ehipto hanggang sa dagat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ni Moises. Sinabi ng Diyos, utusan mo ang mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila ang pagpasok sa lupain ng Kanaan. Ito ay pamana sa inyo. Ang katimugang hanggang ng lupain ng Kanaan, ang timog ng hangganan ay magmumula sa ilang ng Sin sa tabi ng hangganan ng Edom. Kaya naman, ang hangganang timugan ay aabot sa dakong silangan hanggang sa dulo ng dagat na alat at liliko mula sa timugan ng sampahan ng Akrabim hanggang sa Sin at sa timog ng Kades Barnea at magpapatuloy sa Hasaradar at sa Asmon hanggang sa batis ng Ehipto at magtatapos sa dagat alat. Pag-akyat sa Akrabim, ang lugar na ito ay daanan ng alakdan. Ayon sa Joshua chapter 15 verse 3 at Hukom chapter 1 verse 36, ito'y palatanda ang disyerto. Ang katimugang hangganan ay dumaan sa timog lamang ng sikat na Scorpion Pass, isang daang palikulikong kalsada mula sa Nahal Sin Basin tungo sa Negev sa timog ng manipis na magpasa hanggang ngayon kilala maging sa panahon ng Romano. Sa ilog ng Ehipto, ilan iba't ibang maliliit na batis ang iminungkahi bilang tanda sa bahaging ito na hanggang timog. Bakit kaya mahalaga sa ating text ang particular na hangganang ito? Una, sapagkat narating na ng Israel ang mga hangganang ito sa pamamagitan lamang ng pagpapala ng Diyos na may kondisyon sa pananatiling tapat sa tipan na mayroon sila sa Diyos. Kaya ang mga hangganang ito ay kapaki-pakinabang na nagpapahiwatig ng katapatan ng Israel. Pangalawa, ang mga tiyak na hangganan ay makakatulong upang ipakita sa Israel na ang lupain na kanilang mamanahin ay isang napakakongkretong katuparan ng pangako ng Diyos. Kaya bilang mananampalataya, binigyan din tayo ng Diyos ng mga hangganan para sa ating proteksyon. Ang mga hangganan ating inaaral ay sumasagisag sa hangganan ng kasalanan. Ang dagat ay sumasagisag sa parehong masamang tao, nakasaad sa Isaiah chapter 57 verse 20 to 21, at ang isang hangganan ay nakasaad sa Kawikaan chapter 8 verse 29. Gayon din ang Kades, lugar kung saan makita natin na 2 beses ito naghimagsik ang mga Hudyo laban sa Diyos. Pinaniwalaan din nila na sila ay mamamatay kapag papasok sila sa lupang pangako, at pinagdudahan din nila ang kapangyarihan ng Diyos na maglalaan ng tubig sa disyerto. Mababasa natin yan sa Bilang chapter 14 verse 1 to 4. At sa ibang kaso, ang mga lugar ay bumubuo ng pisikal na hadlang na hindi nila layong lampasan ng mga Hudyo, tulad ng ilog Jordan sa silangan, bundok ng Hor sa hilaga. Bago pinahintulutan dito si Satanas na subukin si Job, siya ay nagreklamo sa Diyos na protektado ng bakod na palibot siya. Nakasad ito sa Job chapter 1 verse 10. Kaya po mga kapatid, isa po itong napakagandang reminder po sa atin. Patuloy po tayong lumakad sa bakod na ating hangganan sa loob ng bakod ng Diyos upang patuloy po tayong protektahan, ingatan ng Diyos. Sapagkat kung lalampas tayo sa ating hangganan, maaari tayong mapahamak, malalagay sa panganib, maging ang
ating espiritual dahil sa pag-atake ni Satanas. Kung lalampas tayo sa ating hangganan, tiyak na pagdurusa ang ating mararanasan, maging ang ating buong sambahayan ay magdurusa din. Kaya bilang mga Kristiyano, ipinapaunawa po sa atin ngayon sa salita ng Diyos na ang lupang lupain ng Kanaan ay simbolo ito ng makalangit na Kanaan na nakasaad din naman sa Hebreo chapter 11 verse 8 to 16. Nais ng Diyos ang gantimpalan ni Kristo para sa atin. Kailangan lamang nating manatiling tapat dahil ang pangako ng Panginoong Hesus, tatamasahin natin ang presensya ng Diyos na isinumbalik ng Eden, ang lupain na inihanda ni Kristo para sa atin. Ang kabanatang ito, inilarawan ni na Eleazar na ang ating Panginoon ay kaligtasan. Purihin ang ating Diyos na buhay, tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa mga hangganan na itinalaga mo sa amin. Naway tumimo sa aming mga puso at isipan at makapamuhay ayon sa kalooban mo. Patuloy mo kaming ingatan, maging ang buong sambahayan namin at ang aming bansa. In Jesus' name we prayed. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig sa araw-araw ng ating programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na alas 5 ng umaga. Maaaring din mo natin itong i-share sa iba nang sa gayon marami pa po ang mapagpala. To God be the glory.